Hindi natin may kakaila na ang buhay sa mundong ating ginagalawan ay hindi patas. May mahirap, may mayaman, may mapang-api at inaapi. May mapagmataas at mapagkumbaba. Minsan pa nga ay may manluloko kung ikaw ay magpapaloko din. Sa kwento natin ngayon, tunghayan natin ang naranasan ng mag-ina sa kamay ng kamag-anak dahil sa estado ng kanilang buhay. Kaya sa huli, patuloy pa rin silang hinahamak. Hanggang doon na lamang ba ang buhay na mag-ina? Paano sila makakahon kung patuloy silang hinihila pababa ng mga taong nakapaligid sa kanila? Mga kaibigan, tunghayan natin ngayon ang kwento sa buhay na itago na lamang natin sa pangalang Megan. Kaya ano pa ang hinintay natin? Simulan natin ang kwento. Lumaki sa hirap ang pamilya ni Megan, kaya hindi may wasang puro panglalait at alipusta ang kanilang natatanggap. Hindi kasi nakapagtapos na pag-aaral ang mga ito dahil maagang nagsama sa isang bubong. Kahit ganun pa man ay sinisikap na mag-asawang Lucio at Sylvia na may raos nila ang pangailangan sa araw-araw. Nagtatrabaho sila bilang tindero at tindera sa gulayan. Alam nilang sa ganitong trabaho hindi sila asenso dahil kapiranggot lamang din ang kanilang kinikita. Pero hindi sila nawala ng pag-asa na lumaban sa buhay dahil habang may buhay, meron pang makapitang pag-asa. Ngunit dumating sa punto, hindi inasahan na mag-asawa darating sa kanilang buhay itong si Megan. Sa loob kasi ng mahabang panahon nilang pagsasama, ngayon lamang sila biniyaan ng anak. Kaya kahit mahirap ang buhay na mag-asawa ay sikapin nilang maalagaan at malakihin ng maayos ang magiging anak nila. Hindi nga naglaon na tuloy na ngang isinilang itong si Megan. Labis ang saya ng mag-asawa dahil biyayang tanggap nila. Isang umaga noon, may ginang na nagtungo sa kanilang bahay at hinanap itong si Lucio. Lucio, mabuti naman at nakita kita dito. Alam mo bang matagal na kayong hinahanap ni Daddy? Umuwi na tayo. Bakit ate? Bakit niyo ako hinahanap? Hindi ba itinabo niyo na ako dahil sa pagpili ko sa aking asawa si Sylvia? Lucio, hanggang ngayon ba? Hindi mo pa rin ba naunawaan na hindi kayo bagay ng babaeng iyan? Lucio, alam mo, nagtitinda ka lamang sa palengke samantalang kung umuwi ka sa atin na paniguradong lahat ng bagay ay nakukuha mo. Ate Samantha, mas piliin ko pang manirahan ng simple kaysa naman makasama kong pamilyang pilit akong tinatangay pababa. Lucio, isa lang naman ang hinihiling namin sa iyo. Umuwi ka na sa atin, isama mo ang anak mo. Iwan mo yung babaeng yan dahil wala ka namang mapapala sa kanya. Ate, pamilya ko sila. Hindi ko sila iiwan. Sabihin mo kay Dad na hindi ako uwi doon hanggat hindi niyo tatanggapin si Sylvia. Bahala ka, Lucio. Ito na yung huling pagkakataon na pupuntahan kita dito. Umalis na itong si Samantha. Nabigo siyang isama nito ang kanyang kapatid. Lucio, sigurado ka ba sa naging desisyon mo? Napiliin kami ni Megan? Oo naman, Sylvia. Di balin maghirap tayo kaysa naman puro pang lalait ang matanggap natin mula sa kanila. Gagawin ko ang lahat para sa ating tatlo. Maraming salamat, Lucio. Nagpatuloy ang buhay ng mag-asawa. Sa kabila man ng kahirapan, hindi nila ito ininda. Magkasamang nagbanat ng buto ang mga ito. 10 taon nang nakalipas, nagsimula na mag-aaral itong si Megan at malapit na rin magtapos sa elementarya. Ngunit katulad ng kanyang mga magulang ay lagi rin itong nilait sa paaralan. Dahil sa isang hamak na magtinda sa palengke lamang ang kanyang mga magulang. Ganun pa man, wala nang nagawa pa si Megan dahil totoo naman talaga at tinis niya lamang ito. Balang araw, ipapamukha ko na sa kanila na kaya rin naming umangat sa buhay. Kaya rin naming makamit ang mga bagay na wala kami. Hoy Megan, hoy! Nakinig ka ba? Nay, bakit po? Hay naku anak. May problema ka ba? Wala naman, Nay. Nak, alam ko na naman eh. Nabasa ko sa mga mata mo. Dahil ba sa amin ng tatay mo kung bakit ka ganyan? Wala to, Nay. Nagpasalamat ako sa inyo dahil kahit ganito tayo at least kasama ko kayo. Buong pamilya natin. Hindi katulad ng mga klase ko na mapera nga sila pero magulo ang pamilya nila. Anak, siya nga pala. Nabasa ko kanina sa palengke. Tumatanggap daw ng scholarship ang isang sikat na eskwelahan dito. Alam mo anak, subukan mo kumuha ng exam. Baka sakaling palarin ka. Na ako, Nay, bakit hindi? Yan po ang gusto ko para naman kung sakaling mapasa ako ay gaganda rin ang gusto natin dito. Nasaan ka pala sa tatay? Ayaw na sa palengke pa. Pinaon niya na ako dito eh para mag-asikaso sa'yo. Alam niyo, Nay, super proud ako sa inyong lahat. Samantalang habang palipit na sana itong si Lucio ng kanilang paninda, may isang sasakyan na huminto sa kanyang harapan.
Mula sa loob ng kotse, bumaba ang isang matandang lalaki. Dad? Ano pong ginagawa niyo dito? Baka pa magkasakit dito. Lucio, anak. Kailan ba kita pakumbinsin na mo sa atin? Ilang taon na tayong hindi nagkita. Alam mo, malaki na talaga ang pinagbago mo. Lahat ng gusto mo noon ibinigay ko sa'yo. Pero simula noong nagkapamilya ka, umalis sa poder ko at hindi ka nagparamdam sa akin. Dad, sorry kung binigo kita. Pero sumusobra na ang kapatid ko. Masyado nang mababa ang tingin niya sa akin. Lalo na sa amin. Dahil ba sa mahirap lamang din ang pangasawa ko? Anak, siya nga pala. Sa darating na linggo, may maganap na reunion sa pamilya natin. Inasahan kitang naroon ka sa araw na yon. Isama mo rin ang pamilya mo. Siya nga pala. Excited ako na makita kayo doon. Hindi ko alam, Dad. Kung makadalawa ko doon, baka mas na lamang kami doon eh. Maraming salamat na lamang sa imbitasyon nyo. Basta Lucio, asan kita doon sa araw na yun. Sige na anak, alis na ako. Hindi malaman ni Lucio ang kanyang naramdaman. Gusto niyang yakapin ang ama pero pinigilan lamang ang kanyang sarili. Bago dumating ang naturang reunion, napagpasyahan ni Ed na magtungo sa isang mall para mamili ng mga regalong ibibigay nito sa mga anak at mga apo. Sa kanyang paglalakad sa loob ng mall, hindi niya nasahan na biglang dumilim ang kanyang paningin, dahilan para matumba ito at mawalan siya ng malay. Mabuti na lamang at may isang dalagita na sumagip sa kanya at tumulong sa kanya at agad itong dinala sa malapit na ospital. Kumusta po kayo, sir? Iha, ikaw bang tumulong sa akin? Opo, sir. Kahit sino naman po ang pwedeng tumulong sa inyo kapag may kailangan. Naku, Iha, maraming salamat sa iyo. Siguro kung hindi ka dumating, baka wala na ako. Meron kasi akong sakit Pero bago man na mangyari yun sa akin, gusto ko magkaayos kami ng bunso kong anak na matagal ko na rin hindi nakakausap. Maraming salamat, Iha, sa pagtulong mo sa akin ha. Bilang ganti ay ibigay kita ng pera bilang pasalamat ko sa iyo. Naku sir, wag na po. Hindi ko po matanggap yan. Ang sabi ng tatay ko ay wag maghintay ng anumang kapalit kapag tumulong ka sa kapwa. Kung ganun, Iha, napakabuti mong tao. Mabuti ang mga magulang mo. Opo sir, kahit mahirap lang po kami, masaya kaming may taong natutulungan. Talaga bang ayaw mong tanggapin ang perang ito? Sige po sir, alis na rin po ako. Baka kasi nanap na ako ng mga magulang ko. Iha, balang araw sana magkita tayo muli. At sa pagkataong iyon, sana hindi mo natanggihan pa ang tulong ko. Yumuko na lamang ang dalagita bago tuloy umalis ng ospital. Samantalang labis naman ang pag-alala ni Samantha sa pagka-ospital ng kanyang daddy Ed. Kaya naman agad ito nagtungo sa ospital kung saan na-confine ang kanyang ama. Dad, di ba sabi ko sa inyo na magpasama kayo ng ilang tauhan natin para magbantay sa inyo? Samantha, calm down. Buhay pa naman ako, hindi ba? Siguro kung hindi dumating ang isang bata, malamang wala na ako. Ano bang sabi ng doktor? Hay nako dad, na-trigger na naman ang sakit mo, kaya dapat ay hindi ka mapagod. Samantha, alam mo naman na isa rin sa nagpapasaya sa akin na muling bumalik ang kapatid mo dito. Dad, ginawa ko ng lahat para sa kanya. Pabalikin dito pero talagang matigas ang ulo ng kapatid ko. Siya nga pala dad, matutuloy pa bang reunion natin sa sunod na linggo? Oo naman Samantha, wala nang kapigil pa sa okasyon na iyon. Tara na, sigurado naman sigurong pumapayag ng doktor na umuwi na tayo sa bahay. Oo dad, pumayag naman ng doktor Nakalipas lamang ng ilang araw ay maganap na ang kanilang reunion. Maraming mga mag-anak ang nagsalatingan mula sa iba't ibang lugar na halos ngayon lamang din sila nagkita. Lucio, kinakabahan ako. Paano kung magkita tayo ng mga magulang mo at yung kapatid mo? Baka muli tayong lalaitin nila. Sylvia, sa oras na ito, gagawin ko ang lahat. Samantalang nakaupo lamang sa may dulo ang pamilya ni Lucio habang nakasuot lamang sila ng simpleng kasuotan. Kapag may nakapansin sa kanila paniguradong pagtawanan sila, kaya naman ay nasipan ni Lucio na dulo na lamang sila maupo. Nagsimula na ang naturang reunion. Nagpakilala ang bawat isa sa harapan kung paano sila naging matagumpay sa buhay. Isa na roon si Samantha na nakapagtapos ng pag-aaral at kasalukuyang katuwang ng ama sa kanilang negosyo. Kasunod namang umakyat ng tablado ang kanilang ama. Nais nitong pasalamatan ang mga taong nagbigay ng panahon at oras sa naturang reunion. Habang nagsalita ito sa harapan mula sa malayo ay nakita niya ang kanyang anak na si Lucio habang nakatingin din ito sa kanya.
Maraming salamat sa inyong pagdalo sa napakahalagang reunion na ito dahil sa gabing ito, malaman natin kung sino ang tagbagmana ng mga ari-arian ko. Pero bago ko yun gawin, nais ko muna magpasalamat at magsalita sa harapan natin sa entablado ito. Ladies and gentlemen, palakpakan natin si Lucio and family dahil hindi nila ako binigo sa gabing ito. Napalingon ang lahat sa likuran para makita ang mga ito, ang pamilyang binanggit ni Ed. Nahiyaman pero tumayo silang tatlo at nagtungo sa harapan. Maraming salamat sa pagkataong ito dahil nabitahan kami para pagdiwang ang reunion na ito. Ako nga pala si Lucio at sila ang pamilya ko. Sa kanilang harapan, ilan sa mga tao ay nagsitawanan dahil sa kanilang mga simpleng kasuotan. Ano ba yan? Itinuring na anak ng isang asindero pero parang walang pinagbago ang pamilya. Maya-maya pa hindi nila inasahan na naroon din pala si Mr. Ed sa kanilang tabi upang magbigay ng pahayag. Alam nyo, maraming salamat sa lahat ng effort nyo. Sa gabing ito, malaki aking pasalamat dahil hindi ko inasahan na itong mahal kong anak na matagal ko na hinahanap ay dumating sa reunion na ito. Alam nyo ba, ang pamilyang ito ang naligtas sa akin mula sa pamakan? Alam nyo ba na ang dalagitang ito na sa inyong harapan ngayon? Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Hindi ko alam na siya pala ang anak ni Lucio, ang anak kong matagal ko nang hinahanap. Dahil sa kanya, muli nadutungan ang buhay ko. Siya ang tumulong sa akin noon sa mall. Biglang natahimik ang lahat. Alam niyo ba? Bata pa lamang noon si Lucio. Matigas talaga ang ulo nito. Pero proud ako sa kanya dahil sa kabila man ng pagsuway niya sa akin, napatunayan niyang kaya niyang buhayin ng pamilya. Kaya tulang-tulong mula sa akin. Ginawa niya yung lahat. Lahat para sa kanyang pamilya kahit sa simpleng buhay lamang. Ang totoo, kaya ako narito ngayon sa inyong harapan para ipalam sa inyong lahat na simula sa gabing ito, ibibigay ko sa kanya ang kalahating shares ng kumpanya ko sa anak kong si Lucio. Kung hindi dahil sa kanyang anak, marahil wala na talaga ako. Hindi makapaniwala ang lahat sa sinabi ni Mr. Ed na bibigyan niya ng mana ang anak nito sa kabila ng pagtalikod nito sa kanya noon. Pero wala silang nagawa dahil yun ang utos ng kanilang ama. Hindi rin makapaniwala itong si Samantha sa ginawa ng kanyang ama. Pero baliktad naman ang mundo, yun ang totoo at napagkasunduan. Simula sa araw na iyon, wala na naglakas loob na laitin pa ang pamilya ni Lucio. Bagkus sumahanga sila dito dahil sa kanyang dedikasyon sa sarili, sa kabila ng hindi pagtulong ng pamilya noon sa kanya. Samantalang napatuloy naman si Megan sa kanyang pag-aaral sa high school hanggang sa kolehiyo. Ginawa naman ni na Lucio at Sylvia ang lahat ng paraan para maging karapat-dapat sa manang binigay ng ama sa kanila. Makalipas lamang ng ilang taon, natapos na sa pag-aaral itong si Megan. Siya ang tagasunod sa manang binigay ng ama sa kanya. Hindi makapaniwala ang mga dati nakilala sa kanila sa pagbabagong buhay nila ngayon. Sa kabila man ng tagumpay sa buhay, hindi pa rin nila nakalimutang balikan ang buhay kung saan sila nagsimula noon. Mga kaibigan, hanggang dito lamang po muna ang ating kwento. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta ninyo sa aking munting channel. Hanggang sa muli, maraming salamat at paalam.